Nako mga kababayan, matindi itong mga retiradong general, no? Buti pa itong mga retiradong general mga kababayan, matatapang kaysa dito sa ating mga kasundaluhan. Parang mga nagtatago sa mga salwal nila. Buti pa itong si retired General Romeo Pukis, matapang mga kababayan at handang makulong para sa bayan. Matindi itong kanyang mensahe. Grabe, pakinggan nyo. Pati yung ibang mga general nagsalita din dito mga kababayan. Dahil nga po sa pahayag ni Senadora Amy Marcos mga kababayan, lumabas ang tapang ng mga retired general. Handa nang ipagtanggol ang bayan. Pakinggan nyo ang kanyang mensahe. Ang kanilang mensahe mga kababayan. Kinasuhan po ako na sabi ni General Garcia dahil sa paglalahad ko ng katotohanan. Wala po sa akin yun. Ang tao po ako makasuhan. Ang tao akong makulong. Ang tao akong patayin. Inialay ko ang buhay ko sa ating bayan. Yan ang general mga kababayan. Handang makulong para sa bayan. Pinapatahimik tayo. Ito, general din to mga kababayan. Si General Garcia. Niloloko tayo. Mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Ako po si Romeo Pukis, retiradong general at patuloy na sundalo ng bayan. Wala ho dapat ako dito ngayon dahil 40 anyos na kayo kung servisyo sa bayan, sa ating militar. Pero alam naman natin na ang ating bayan ay lumuluha at nagdurusa. Narito tayo ngayon para ipahayag ang dapat nating pahayag sa mga taong namumuno sa atin. Ang United People's Initiative po ay binuo natin dahil sa mga nangyayari sa bayan na tulad dito. Ang United People's Initiative ay nagsusulong ng mga tinghain para sa kabutihan ng ating bayan. Meron mga nagsasabi sa akin na ako po daw ay nagpuo nito dahil ito ay may political na intensyon. Ang United People's Initiative po ay isang movement, isang kilusan na non-partisan, non-political, non-violent at sumusunod sa ating batas. Kinasuhan po ako na sabi ni General Garcia dahil sa paglalahad ko ng katotohanan. Wala po sa akin yun. Ang tao po akong makasuhan. Ang tao akong makulong. Ang tao akong patayin. Inialay ko ang buhay ko sa ating bayan. Yan ang general, may bayan mga kababayan, di ba? Grabe itong pahayag ni General Romeo Pukis mga kababayan, handang mamatay para sa bayan. Di ba? So pakinggan pa natin mga kababayan. Sinasabi nila, ako daw po ay Duterte. Ginagawa po natin itong mga protesta ito dahil gusto natin umupo ang presidente, si Vice President Duterte. Totoo po, tumulong po ako sa kampanya ni President Duterte noong 2015. Kasama po ako bumuo ng alyansang ALTAB, Alyansang Duterte Bongbong, hindi ho Alyansang Duterte Cayetano, Alyansang Duterte Bongbong Marcos noong 2016 eleksyon. Noong 2022 eleksyon, itong nakaraang eleksyon sa presidente. Mga kaibigan ko po, mga sibilyan, mga military, mga volunteers po, binuo namin ang BBM 2.0 sa kanyang kampanya. Agosto pa lang po ng 2015, nag-umpisa na kami mag-organisa. Nagkaroon ng mga programa. BBM 2.0 para sa kampanya ng BBM sa 2026 at 2022. Wala pa siya katandem noon. Noong nag-decide si Inday Sara na makipagtambal sa kanya, ang aming grupo, tinawag namin BBM Sara 2.0. Kaya sinasabi lang Duterte o hindi ho. Ang ginagawa natin dito, wala akong kasamang politika. Ganyan ho ang UPI. Pinatunayan po namin doon maraming beses.
Katunayan po, minsan lang po kami nagkita ni Bibi Sara nung kampanya ni President ni Mayor Rodrigo Duterte noong 2015. Hindi ho kami nag-uusap, kita ho kami nagkita. Mag-check nila yan sa technology ngayon. Kaya itong ginagawa ng ABI, hindi po ito, advocacy po ito. Kasi nakikita natin, nararamdaman natin na nagturo sa tumatangi sa ating bayan. Nang hihingi sa atin ng saklolo at kalinga. Samantalang marami sa atin ng naglugmok sa kahirapan. Maraming walang makain na gugutom. Maraming nangangamatay na nunulod sa baha. Nasisira ng pananim. Nawawalan ng nahanap buhay. Itong mga perang pambayan, ginagamit nila sa kanilang pansarili. Ninanakaw nilang pera natin na sana yung mga pera na yun ay para sa kabutihan ng mamamayan, lalo na sa ating mga mahihirap na kababayan. Ngayon, noong September 21, nagkaroon ho kami ng rally dito sa Gate 4 sa Capitaldo. Ipinagpapawal po namin ho ang Marcos resign sa mga nananalita. Meron ho mga grupo na umalis. Meron ho mga speakers namin na umalis. Ayaw po namin gawin ito kasi ayaw namin mahaluan ng politika. Pero ngayon, napatunayan natin na hindi lang yung mga congressman na involved sa malaking, matinding korupsyon na ito. Napatunayan natin na ang Pangulo mismo ay involved dito. Yung 2025 National Expenditure Program, nag-submit siya ng pondo sa Kongreso ayon sa batas. Yung AAP Modernization Program pa lang, 50 billion ang kanyang President's budget na natawag doon sa NEF o National Expenditure Program. Pagdating sa Kongreso, kinanyang-ganyan, kinatay-katay yung kanyang budget. Binawasan ng 15 billion ang AAP Modernization Program. Sana nilagay yun? Inilagay nila doon sa kanilang mga pagparin. Sinasabi ng Supreme Court, bawal na po ang pagparin, pero ginagawa pa rin po nila. Yung ating mga sundalo, polis, na teacher, kasama doon sa programa ng budget ang Pension and Gratuity Fund. Yung mga mag-retire o yung mga dapat tanggapin na mga tawag dito, yung mga leave, accumulation slip, kung nakukunin ang budget na yun. Anong nangyari sa Pension and Gratuity Fund? Nagsabit ang Pangulo ng 232 billion noong 2025. Anong ginawa sa Kongreso? Pinawasan ng 92 billion. Pinawasan ng 92 billion. Ano mangyayari pagka binawasan mo yung mga pension and gratuity fund? Marami dyan yung dapat na tatanggap sa taon na yun. Wala sila matatanggap dahil walang pondo. Ipoprogram yung schedule pa yan sa susunod na taon para matanggap sila. Ganon po ang nangyayari. Okay. Kaya itong mga insertions na katawag, insertions, ang mga insertions na yan, parang po yan. Alam naman natin. Okay? 100 billion na. Kaya ang ating mga sundalo, lalo na, tinaas ang kanilang subsistence allowance ng 200. From 150 pesos to 350 pesos. 200 increase. Saan galing yun? Doon din sa AP Modernization Program dapat, sa Armed Forces din po dapat yun. Doon din sa PGF, President Gratuity Fund. Para lang, binigyan ng KNP, alam mo, nagpapasalamat ka, mga sundalo natin tuwan-tuwa. Hindi na lang galing din sa AP budget yun. Ganun nangyari. So gano'n. Ngayon, bakit hindi dapat managot ang Presidente? Dapat managot ang Presidente. Bakit? Yung ginawa nilang mga kongreso, congressman, nung kinatay-katay nila yung kanyang budget, punta sa Bailam, in-approve yung mga small committee, minagic-magic nila doon. Kung ayaw sana ng Pangulo yun, hindi dapat in-approvean yung budget na yun. In-approvehan niya. Ibig sabihin, kasama siya doon. Meron, hindi lamang siya command responsibility,
kundi moral responsibility. Ngayon, galit na galit yung mga mamamayan. Yung mga lumamasabay dyan, nagtsatsaga sa bariya-bariya. Parang may pampakay sa mali, sama kanilang mga pamilya. Yan ang nangyari. Ninakaw ang mga pera, pati mga pamilya nila, pinangangalandakan pa ang pagdanakaw nila. Hindi lamang milyon, hindi lamang bilyon, trilyon na po. Hindi pa po ba tayo na Juan thinks wind farms make wind. Juan also thinks smoke-free products are as harmful as cigarettes. They're not. Are you like Juan? Monday has helped us be much more effective and efficient. Maxis Group started out as a small family business. matatakot na magagalit sa ganun nangyari sa ating bayan? Mahal ba natin talaga ang ating bayan? Ito ba ito nangyayari sa atin? Kailangan ito, ngayon mga kabayan, panahon na. Panahon na para ipahiwatig, hindi na natin ipahiwatig, isigaw natin. Hindi naman ang ating pagkabuhi sa nangyayari sa ating bayan, kundi ang ating pot at galit sa mga ganitong mga mandarambong. Mga tao, pinagkatiwalaan natin, pero ang halip na tayo tulungan, ginawa nilang pang sarili hanggang mga budget ng balapati para sa atin. Ginawa nilang palapigasan ang kaban ng bayan para sa kanilang pamilya, para sa kanilang pamilya. Kaya mga kababayan, panahon na. Ang sabi ng ating Pangulong Marcos, sabi niya, kung hindi ako Pangulo, sasama daw siya sa mga protest rally na ganito. Okay? Narinig niyo ba yun? Ano gusto niyo gawin? Papuntahin natin siya dito o para sumama sa atin na protesta? O mag-resign muna siya para makasama siya para hindi siya presidente, makasama sa atin. Kasi sabi niya, kung hindi siya presidente, sasama siya sa atin sa protesta. Okay. Ngayon, tayo lahat ay ginagarantiyan ng ating konstitusyon na ipahayag ang ating grievances, ang ating ginanakit sa gobyerno. Ginagarantiyan mo rin ng konstitusyon, sinasabi ng mga nauna ng salita. Kasuhan na tayo, kasuhan. Pati yung Marcos resign eh, bawal na raw po, nakasuhan na raw po. Pananakot lang po yun. Okay, maniwala doon. Ngayon, yung mga kapulisan, yung mga military, hindi naman kayo presidente. So kayo, inaahingayaan namin na sumama dito para sa protestar namin ito. Alam namin, ang damdamin ng mga pulis, military, mga teacher, kung ano na dyan. Alam natin, yung mga ordinaryong Pilipino, ang galit at pot sa nangyayaring korupsyon ito sa ating bayan. Kaya tayo ay magsama-sama, mga kababayan, ipaglaban natin ang katarungan, ang katotohanan, panagutin ang lahat naman ng taksin, ng tarambong at ng kapastangan sa ating bayan at ibalik ang katampatan at moralidad sa ating bayan. Mabuhay kayong mga Pilipino, mabuhay tayo mga Pilipino, mabuhay ang Pilipinas, magandang lahat sa inyong mga kaibigan. Maraming salamat siyempre sa isa sa pinakamamahal nating general. Yes! Siyempre. General Pokis, maraming pong salamat. General, mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang Pilipinas! Alright. Ano ko sa inyo? Tanga ba ang Pilipino? Hindi ko marinig. Tanga ba ang Pilipino? Hindi. Pipi ba ang Pilipino? Tama yan. Sapagkat unang-una sasabihin ko sa inyo, tinatakot nila ang mga gustong magsalita. Tinatakot nila ang mga gustong lumaban. Kinakasuhan nila yung mga lumalaban para sa taong bayan, pero yung mga dapat kasuhan, kinakalong nila. Sabi ko sa mga kasamahan natin, huwag kayong matakot dahil tayong lahat may karapatang magsalita. Lahat tayo may karapatang lumaban. Lahat tayo may karapatang manindigan. Bakit tayo nandito?
para sa katotohanan, para sa pananagutan. Ako, para sa mga batang nanunod sa baha na walang laban dahil sa kasakiman. Yung mga ama na hindi na uuwi, yung mga kapatid na hindi na makikita muli, hindi nyo na madidinig, hindi nyo na mayayakap, walang laban. Nandito ako para sa kanila, para ipaglaban sila katulad din lang ninyo. Pinapatahimik tayo. Niloloko tayo. Balikan natin yung sinabi ni Kong Mike tungkol kay Gutesa. Ngayong si Gutesa ay mayroon ng bagong salaysay. Wala na bang silbi ang una niyang salaysay? Mabisa pa po iyon. Hindi po yun nagbago. Kung ano yung una niyang sinabi, yun pa rin yun. Lalo na sinubuntahan siya ni Saltico. Itchy scalp? You can stand up to it for triple dandruff. Yung salita na Alright, Saltico. corroborated yung kanyang statement. Natatakot na sila kaya ganyan ang ginagawa nila. Ngayon, kaya sila dribble para magawa nila yung pagtatakip na gusto nilang gawin. Bakit dribble? Merong pagdinig sa Senado, merong pagdinig sa ICI. Pagkatapos niyan, may pagdinig din sa DOT, sa Department of Transportation, sa DPWH. Pagkatapos meron din, magkakaroon pa rin ng pagdinig sa Ombudsman bago sila makapag-file ng kaso. Ang haba ng dribble, may kaso agad, wala pang kaso yung mga dapat kasuhan, pero yung katulad ni General Pokis, kinasuhan na. Inciting constitution daw, hindi kami magkakamali na maggawa niyan sapagkat kami sa United People's Initiative ang pinaglalaban namin ay ang paggalang sa saligang batas, ang pagsunod sa saligang batas at pagtatanggol sa saligang batas. Kaya hindi kami magkakamali na tawagin kayo at hikayatin kayo na tayo ay mag-overthrow ng gobyernong ito. Pwede natin sabihin, Marcos, yan, pwede natin sabihin yan, pero hindi natin pwedeng sabihin, tara sa Malacanang, gibain natin yung bakod at pasukin natin yung loob, yun, exciting. Pero hindi natin gagawin yun. Mag-resign siya dahil yun ang gusto ng taong bayan. Kung sinabi ni Saltico, wala raw visa, kasi hindi sinumpaan, madali naman sumpaan. Pero importante, nagsalaysay na siya, nagsabi na siya kung sino-sino ang mga involved sa malakihang nakawan na ito. Madaling sumpaan. At nagtutugma yung kanilang mga salita. Huwag po kayong maniniwala na walang visa ang sasabihin ni Saltico dahil hindi sinumpaan, dahil wala dito kahit saan siya lupalong nandun. Nagsalaysay na po siya at sa lupalong niya naman kukunin yung mga data na nilahad niya sa akin kung hindi yun ang katotohanan. Meron pa siyang documents na pinakita. Siguro 19 or 20 pages yung kanyang attachment na pinakita. Ito ang katibayan ng lahat. Yan. At huwag po kayong mag-alala. Darating at darating ang araw, maglalahad pa po kami sa inyo ng mga susunod na mga testigo na magsasabi, magsisiwanan ang katotohanan sapagkat ang gusto natin, ang kinabukasan ng ating mga anak, ng ating mga apo. Kaya tayo po manatiling gising, manatiling pukaw ang damdamin. Huwag po tayo mawawala ng pag-asa. Huwag tayong susuko. Tuloy-tuloy lamang po ang laban para sa pananagutan. Magandang gabi po! So ayun mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa pahayag ni General Pokis at ni General Virgilio, mga kababayan? Virgilio Garcia dito nga sa sa patungkol sa ginawang rally sa monumento ay sa EDSA Monument, mga kababayan. So pagdating ng 3 araw pinatigil na po sila at kinasuhan nga itong si General Romeo Pukis ng inciting to sedition
Grabe mga kababayan, ang tindi, no? Talagang nauna pang kasuhan ah, itong si General Pukis kaysa doon sa mga corrupt na politiko mga kababayan. Ang tindi talaga dito sa Pilipinas. So ayan, ano masasabi nyo? Mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe. At sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe po ng ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat.